Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscriber dito sa aking channel, sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV. Maraming salamat talaga sa inyong lahat sa pagsubaybay, sa pagpanood sa aking mga content tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ko ng mga manok na sarili kong mga palahi, sarili kong ginagamit konfessional panglaban sa mga sabon kapit. Ito, kasabong pakilala ko sa inyo, itong hawak ko ng manok ngayon, ito sa tinawag o tokong. Puro ito, walang buntot. Bakit naka-interest ako nito? Dahil naalala ko nung bata pa ako, doon pa ako sa probinsya sa amin sa Negros. Ang manok ng papa ko nga tukong, walang buntot, basta puro tukong ha. Nagbilang lang panalo yung mga lahi na yun. Kaya kilala nga ang mga tukong sa probinsya namin dati, lalo-lalo na sa baryo namin o sa bayan namin sa lungsod, ang mga tukong kilala ito dati. Kaya ang binubuhay ko ang history sa tukong, kasi ang mga manok ko dito, mayroon man akong mga winner, 3 times winner, 2 times winner. Yan ang ipares ko sa kanya para na pwede ko nang gagamitin sa labanan dito sa Metro Manila. Ang anak ay tukong, walang buntot, pwede nang ilalaban ko, pwede nang ikipagsabayan ko sa labanan. Kahit quality may buntot ang kalaban ko, basta magiging anak nito ang ama, yung galing din sa quality ko winning line. Yan ang totoo. Kasi dito sa tukong, hindi ito reject para sa mga baguhan pa lang. Kung kayong may manok mga tukong, hindi ito reject. Pero ang paglabanan lang natin, pwedeng labanan natin itong labanan sa manok. Sa hakpait lang ito o kaya sa tabo-tabo nyo, pista-pista, tupadahan. Dito pwede sa mga derby-derby. Kasi walang buntot. Yan ang totoo niyan. Pero hindi ibig sabihin na reject ang tukong. Reject lang ito sa derby-derby, pero sa totoong buhay hindi siya reject kompleto ang paa. Basta ilalaban nyo ang tukong na piling-pili nga maglaki din siya, nga malusog, malakas ang pangatawan, hindi sakit, hindi magkaroon sakit-sakit. Kahit tukong siya, matibay yan, lalo na kung ma-cross natin ito sa quality ng mga linyada. Yan ang totoo. Mas advantage tayo dahil pangitingnan walang buntot. Malay mo kung lalabanan lang tayo ng mga mahina lang ding magmamanok, siyempre tukong, hindi masyadong kilala dito to sa Metro Manila, mas nakalamang tayo konti pagdating sa ulitan. Kasi tukong ang sa atin, sa kanila kung mamispisuhin lang ang sa atin, quality na pagkatukong, lamang tayo din dyan sa batuhan ng palo sa bilangan. Yan ang totoo. Kasi ang ipapanalo sa manok ang palo. Kung masipag mamalo kay tukong, magaling gumatong palo, madali siya, malapit-lapit pala sa panalo. Hindi ko sinasabing siguradong manalo kung magaling matutong palo kahit walang buntot tukong, pero malapit-lapit sa panalo ang manok na magaling bumatog palo. Yan ang katotohanan yan. Kasi dito sa sugal, kahit kumpletong buntot ang manok natin, kung hindi talaga para sa araw natin na tayo ang manalo, matatalo tayo sa mga walang buntot kahit tukong yan. Kasi dito sa sabong, hiram-hiram lang. Sa iyo muna ngayon, bukas akin naman. Ganun lang talaga ang totoo. Kahit magtanong kayo sa mga big time, mga milyonaryong magsasabong, nagdaan din sila ng talo yan. Hindi pa pwedeng matalo kasi ang sugal, habang nagsusugal tayo, ulitin ko sa inyo, may pag-asa tayong matalo, may pag-asa tayong manalo. Kaya dito sa sabong, gawin na nating libangan para tatagal tayo sa industriya, sa labanan sa manok, na hindi tayo makapigil dahil lang hindi tayo marunong. Tingnan nyo yung iba, malakas na sa unang magsusugal, laban na laban ng manok. Anong nangyari sa kanila ngayon? Tumatanda nila sa industry sa sabong, katulad ng mga kasabayan ko dati, kabataan ko. Asa na sila ngayon? Wala na, hindi na nagmamanok. Kasi hindi katulad sa akin na tumatanda ako sa industry sa sabong dahil marunong akong nagdala. Hindi ko ginagawa itong bisyo, ginawa kong libangan. Kung minsan nag-out ako, nagbinta, pero ang binibinta kong manok hindi reject. Yan totoo, kasi naglaban-laban ako, totoo akong sabungero, hindi ko nagmamanok na reject na ipasa ko sa kapwa ko sabungero dahil pinaghirapan ipustan yan, pinaghirapan ang pirang binili ng pagkain, vitamins yan, ikukondisyon bago ilaban.
bakit bibigyan ko sila ng reject na naintindihan ko dahil sa bungiro ako. Sa hindi siguro sa bungiro nga nagbibinta ng manok, di nila naintindihan. Pero ako lubos kong naintindihan yung ramdam ko kung paano pag ipunan natin bago tayo maglalaban ng manok. Yan lang, sana mayroon kayong matutunan mga babihan pa lang. Bukas ulit naman, ibang topic ipapaliwanag ko sa inyo. Lagi na natin tatandaan, lagi natin lang tatandaan, kaya lalo kayong mga baguhan pa lang. Dito sa sabong, parang tumagal tayo. Huwag nating gawing bisyo, gawin lang natin itong libangan. Lalo na, ang mamanukin talaga natin, pinaka-importante dito, kahit tukong walang buntot, basta ang linyada niya, nga lamang sa panalo ay sa talo. Yan lang.